Hi, si Coach Jonel po ito at ito ang 5 bagay na umuubos sa pera ng mga Amazon sellers nang hindi nila nalalaman. Uy, interesting, di ba? Una sa listahan ay yung hindi pagseset ng vacation mode. Ngayon, kung napanood nyo itong video ko na ito tungkol sa pag-open ng Amazon Seller Central account, may sinabi ako na i-vacation mode ninyo. At ito yung sinasabi ko kasi pag hindi mo ginawa ito, pwede kang ma-charge dun sa ibang mga marketplaces. Ngayon, na tinuturo ko lang ay magbenta kayo sa US market ng Amazon, okay? Pero kasi by default, pag nag-open ka ng account, naka-open na rin yung Canada at Mexico. Ngayon, hindi ito nangyayari sa lahat, pero may ilang mga sellers na alam ko na bigla nagugulat sila, ba't sina-charge ako ng additional na $39.99 sa Canada? Ba't sina-charge ako ng another $39.99 para sa Mexico? So, imbis na $39.99 lang yung babayaran nila monthly para sa selling fee, nagugulat sila na may mga iba silang binabayaran pa na selling fees. So, ang nangyayari dyan ay ito. Yung ibang mga marketplaces, china-charge ka kasi yung listing mo nagiging active doon sa mga marketplace na yon. Okay? So, para mapatay yon, ito yung gawin mo at sinasuggest ko na gawin mo ito as soon as ma-open mo yung iyong Amazon seller account. So, punta tayo sa screen ko. So, ito tayo sa dashboard ko. So, deactivated na yung account ko. Hindi na ako actively nagbebenta, okay? Conflict of interest kasi. Parang nagkapera na ako sa pag-manage ng ibang account. So, nag-focus na lang ako doon. Hindi na ako nagbenta sa sarili ko. So, ngayon, punta kayo dito sa settings, okay? Tapos, punta kayo sa account info. Ngayon, pagdating nyo sa account info, makikita nyo sa account overview area na ito, yung store status, okay? Tapos, merong vacation settings dito na button. So, i-click nyo lang yan. Okay? Tapos, mag-open siya ng bagong window. And then, makikita nyo rito na ako, nakaset na inactive yung Mexico and Canada. Pero kung bago yung account nyo, malamang makikita nyo ganito. Okay? Na in-on ko ulit siya. So, makikita nyo na magiging active yung ibang marketplace. Either Canada and Mexico. Parang ganyan. So, ang gawin niyo is i-click nyo lang yung edit. Tapos, i-switch nyo yan na on vacation. Okay? So, dapat on vacation yung Canada at Mexico at iba pang mga marketplaces maliban sa United States. Tapos, i-click nyo yung save. And then, pagkatapos nyan, okay na lahat. So, yun lang ang kailangan mong gawin para maiwasan yung mga potential na maging fees from the other marketplaces. Ngayon, yung ikalawa na kumakain sa pera ng mga ibang mga sellers ay yung hindi pagfa-factor in ng taxes or specifically, yung hindi nila pag-check out ng items hanggang sa pinakahuli. Anong ibig ko sabihin? Punta ulit tayo sa screen ko at papakita ko sa inyo. So, eto tayo, may tinitignan tayong product dito sa Walgreens, okay? So, Raw Sugar, the Volume Revive, and then dito, makikita nyo na yung presyo ay $9.99, okay? So, yung mga iba na hindi marunong, yung mga virtual assistants na nagsosource or mga actual na sellers na nagsosource, so, ginagawa nila is $9.99. Tapos, yun na yung nilalagay nila sa calculator nila. Okay? So, $9.99 yung ginagawa nilang presyo. Ang hindi nila na-factor in is pag check out mo yan, may dadagdag pa yan na shipping sa taxes kung minsan. 'Di ba? On top of dun sa prep center fees. Tingnan natin kung anong itsura nito pagka check out ko siya. Okay? So, i-check out natin. Mag-check out tayo ng 3. Okay? Tapos, add for shipping. Okay? Tapos, view cart. So, kanina kasi in-add ko na to nung pine-prepare ko yung video. Okay? So, meron ng 3 dyan. So, tanggalin muna natin itong isang product na to. So, yan. Dito pa lang, makikita nyo na merong parang sales tax na $252. Pag in-add mo yung tatlong yan, $29.97. Tapos may sales tax na $252. So, naging $38.48. May shipping pa na $5.99. So, ngayon, pagka ang ginawa mo ay $38.48, okay? Kasi 3 units yan. So, divided by 3. So, hindi na siya $9.99. Kung hindi, $12.82 na siya or $12.83 kasi ra-round off mo yan. 'Di ba? So, automatic, pag $9.99 yung ginamit mo sa computation ng profits, ang mangyayari, lugi ka kaagad ng mahigit $3. Or hindi, less than $3 kasi $12.82. So, parang ganon. 'Di ba? So, pag hindi mo siya chinek out ng kumpleto, so actually, gagawin ko pa nga dito, ipoproceed check out ko pa eh. So, pag hindi mo siya ginanito, i-check out dun sa tamang address, kunyari yan, makikita nyo, diba, nakaano siya sa prep center ko, dyan sa Port Richie. So,
doon ko makikita yung final na price. So, 'di ba? Kung 999 yung ginamit ko, tapos hindi ko finactor in yung shipping sa kay estimated tax, so automatic lugi na ako. Or kung ginagawa ko to for the client, tapos kinuha lang niya yung data as is, di na siya nag-check, so malulugi siya, 'di ba? So dito tayo mag-base ng price dito sa pag-check out natin, okay? Para hindi tayo mawawalan ng pera nang hindi natin nalalaman. Number 3 sa listahan na ito ay yung hindi mo pag-a-account sa product storage fees. Tingnan natin itong sheet ng dati kong client para maipakita sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, so ito tayo sa screen ko, ito yung sheet niya. So kung maalala nyo to, ito yung sample product dun sa client update na pinakita ko sa inyo. So banda rito, may makikita kayo na monthly storage. Ayan, so lakihan natin ng konti para mabasa nyo. Ayan, so monthly storage per unit. At ang value niyan ay 28 cents. Ano ibig sabihin nito? So every month, itong per unit na to, kada isang piraso nito, ay kakain ng 28 cents. Okay? So, kung ano siya, kung nagstay siya sa storage ng 4 months na hindi siya bumebenta, so 28 times 4, tama ba ako pag sinabi kong $1.12? Tama ba yung math ko? Correct nyo na lang ako sa comments kung mali ha. Pero, ayun nga, so, automatic, yung profitability niya, ito siya, yung estimated na profit sa kanya per unit ay, tingnan natin dito, ROI 90, 36.56. So, okay lang naman, I guess, yung 28 cents, hindi naman niya mauubos within kung ilang buwan yung potential profit na 36.56. Pero 'di ba, lumiliit pa rin yung profitability mo every month na hindi mo mebenta yung products. At again, hindi lahat ng products, kahit gaano kakagaling mag-product research, kahit kunin niyo yung pinakamagaling na VA sa product research, hindi niya magagaranti na bebenta kaagad yung product na nahanap niya. Ganun lang talaga, di ba? It just happens, okay? I-discuss natin kung bakit sa iba pang video. Pero dito, gusto ko malaman nyo na every month, hanggat hindi bumibenta yung unit na yan, kakain yan at kakain ng storage fee. At isa pa, meron tinatawag na long-term storage fees. So, kung di ako nagkakamali, every year, babawasan nila ng long-term storage fee pa yan mga. So, aside from just sa 28 cents, meron pang long-term storage fee na kukunin pag nagtagal ng 1 taon yung product sa storage ng Amazon. So isipin nyo, kung hindi nyo yun fina-factor in, ibig sabihin, lumiliit yung inyong profit hanggang wala na kayong kitain hanggat hindi bumebenta itong product na ito. So tandaan nyo, kailangan nyo tingnan yung monthly storage at i-consider nyo siya na factor sa pagbibilang ng profitability ng product. Kaya nga, ang lagi ko sinasabi is dapat at least $3 and up yung net profit ng kada item. Kasi, kung maliit siya, kunyari $1 lang, tapos yung storage parang, kunyari lang, 50 cents, kunyari malaki siyang ibig sabihin 2 buwan lang, wala na siyang kikitain. So, kailangan mong tingnan ito ng long-term view. Kailangan i-consider mo na yung product mo, hindi agad bebenta within the next 3 months or 6 months. Kailangan may ganun kang factor. Kaya ako dito sa sheet ko, meron akong tinatawag na months to bust. So, sarili ko lang na-invento yan na word, okay? So, I'm sure may mga nagpa-factor in yan. Iba lang yung tawag nila, okay? So ako dito 131 ganyan kasi yan yung itong potential profit na 36.56 divided by ito, so 0.28. So in 131 months, dun pa lang niya makakain yung profit niya. Dun pa lang makakain ng storage yung profit. Syempre hindi dito kasali long-term storage fee. Hindi ko yan finactor in. So mas maikli pa dyan. Siguro mga 128, siguro 130 months, mga ganyan, depende. Okay? So kailangan yung i-factor in again yung storage fees. Number 4 sa listahan ng mga umuubos ng pera at isa ito sa pinakamalaking nakikita kong pagkakamali ng mga Amazon sellers na bago ay yung pag-hire ng tao kaagad. Okay? So, I know ako, Amazon manager ako and kumikita ako sa pag-hire ninyo sa akin. Pero kasi ayoko rin naman nakainin lang basta-basta yung pera ninyo. Kasi isipin nyo, pag nag-hire kayo kaagad ng tao, automatic may babayaran na kaagad kayo na tao. Okay? So may mga seller na hindi nila fina-factor in yung budget nila. Kung titignan nyo sa description yung TOS ko, nandyan yan, hanapin nyo yung link sa baba sa description. Okay, sinasabi ko na kailangan mo ng at least $2,000 a month for 6 months. Kasi babayaran mo ko ng fee. So yung $2,000 a month na budget na yon, yun yung ine-estimate ko na may kikitain ka pa. Ngayon, kunyari yung budget mo 500 per month.
O kaya yung total budget mo sa lahat ng ito ay $2,000. Kasi nasubukan ko na yan, in-approach ako ng potential client. So magkano po yung total budget nyo rito? Tapos sasabihin nila sa akin na meron po akong 100,000 pesos. So $2,000 kamo na lang, di ba? So ganito po kasi yan, kako. Babayaran nyo ako ng ganito, di ba? Tapos ang projected profit natin ay 30%, di ba? So ano yung 30% ng 100,000? So 30,000. Tapos ako babayaran nyo ako ng ganitong fee. So, basically, hindi kayo tutubo kasi ang nangyayari, ako lang yung kumikita sa setting na to. Ako lang yung binabayaran nyo. So, i-factor in nyo yan. Okay, eto yung total budget ko. Pag nag-hire ako ng tao na ganito, na babayaran ko per month, magkano yung tutubuin ko sa kanya? Okay? Tapos, yung tutubuin nyo sa kanya, dapat mas malaki kesa dun sa babayad nyo sa kanya. Di ba? Kasi kung nag-hire kayo ng tao na nakakain lang ng pera ninyo, eventually ubos na yung budget nyo. Okay? So, kung malaki-laki yung budget nyo, go ahead and hire someone. Okay, makikita nyo again yung TOS ko sa baba, yung terms of service ko sa baba. So, tingnan nyo yan, okay? Pero kung hindi nyo siya kayang abutin, suggestion ko gawin nyo na lang muna siya sa sarili nyo, especially kung meron naman kayo mga at least mga 4 hours every day para gawin ito. So, panoorin nyo na lang muna lahat ng videos ko and then, matututo naman kayo ng libre and then practicein nyo bago kayo mag-hire ng someone, di ba? Kasi mahirap yung ganun. Tapos isa pang problema sa pag-hire ng tao, hindi naman lahat ng tao marunong talaga. Ang dali-dali kaya magsabi na, po, we'll make you money, ganyan. Kaya ako ganito. Okay? Kaya ako may terms of service at kaya hindi lahat ng kliyente na lumalapit sa akin na gusto kong i-hire, kinukuha ko. I mean, syempre pera yun, sayang. Pero kasi ayoko yung sitwasyon na uubusin ko lang yung pera nila, tapos syempre sasama yung loob nila sa akin. Okay? So, wag po kayong mag-hire kaagad, okay? Unless super laki ng budget nyo na factor in nyo na yung tipong isipin nyo na, okay, at least babawi ako in 6 months, parang ganyan. Okay, pero please, think about it po. Kasi, ang mananalo lang dyan, ang kikita lang dyan ay kaming mga VA. Okay? So, make sure na may enough kayong budget, make sure na finactor in nyo yan. And pag-uusapan natin yan kung gusto nyo akong i-hire sa consultation call. Number 5 sa listahan ng mga bagay na kumakain ng pera ng mga Amazon seller ay yung hindi pag-take ng action. Yung hindi pag-take ng action, yun yung hindi ka bumibili ng products, yung mga ganyan. So, isipin mo yon na pagka hindi ka bumibili ng products, nagbabayad ka sa tools. Okay? So, nagbabayad ka sa Amazon, naka-discount siya ngayon ng $1 per month, pero paano kung hindi na siya naka-discount? So, kung $39.99 a month na siya, tapos wala kang binebenta or konti lang yung binebenta mong products na hindi mo man lang mabawi yung $39.99. So, Amazon lang kikita, 'di ba? Pag hindi ka bumibili ng products, Amazon lang kikita, sisingilin ka lang ng sisingilin, tapos mauubos lang yung pera mo ng ganun unti-unti nang walang pumapasok na pera sa'yo, 'di ba? So, dapat maging active ka. Pagka sinimulan mo yan, kailangan mong tapusin. Okay? Ngayon, kung nandito ka dahil gusto mong matuto magbenta sa Amazon, so panoorin mo lang lahat ng videos ko, i-cover natin lahat yan. I-practice mo lang kung ano yung mga tinuturo ko and matututo ka, promise, pagdating sa online arbitrage and wholesale. Okay? Ngayon, kung may mga tanong ka, ilagay mo sa comments para mapag-usapan natin. Tapos, kung gusto pang matuto lalo, then mag-subscribe ka para makita mo pa yung ibang mga videos ko. And by the way, meron pa akong bonus. Meron tayong number 6. So, yung number 6 na item na kumakain ng pera ng mga Amazon seller ay yung pagkuha ng mga tools na hindi nila kailangan. Okay? So, maraming mga tools dyan na makakapagpadali ng trabaho, yung pagpahanap ng products. Kunyari, may mga Helium 10, Jungle Scout, Tactical Arbitrage. Pero kagaya ng pag-hire ng tao, kailangan mo ba talaga sila? Kasi pwede ka naman maghanap ng products ng manual 'di ba? May mga tools, dadali yung trabaho mo, pero pwede rin nilang kainin lang yung pera mo. Parang pag-hire lang din ng tao, pwede lang kainin yung pera mo. Tapos in the end, sila yung kumita. Ikaw, wala kang nahanap na products or may nakita kang products pero wala ka ng pambili dahil wala ka ng budget. So, yun yung isa sa mga pinakamalaki pa na kumakain ng budget ng mga Amazon seller. So, ingat-ingat tayo sa paggastos, okay? Kung gagastos kayo para sa business nyo, as much as possible, ang gastosan nyo lang yung mga bagay na talagang magbabalik ng pera sa inyo. Yung mga bagay na bebenta, yung mga bagay na tutubo.
Huwag kayong masyadong gumastos doon sa mga bagay na hindi naman directly involved sa pagbebenta ng mga bagay at paggawa ng tubo at paggawa ng pera para sa inyo. Okay? So again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye!